Ginoong Wen. Yuyu. Wu. Pamilya. Yuyu. Ek. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Mama. Yuyu. Maliit na sweet. Magbigay ng pakikiramay. Matapos naming makatanggap ng impormasyon mula sa tagapag-ulat, dumating kami agad. Hindi ko inasahan. Nahuli na kami. Nawala ang ate ko sa Singfa Brick Factory, di ba? Wenchen, numero 001552. Humiling sa Singfa Brick Factory para sa lihim na investigasyon. Mangyaring aprubahan, Ginoong Lu, nabaliw ka na. Ang agent sa brickyard ay inakusahan ng pagbebenta ng mga kababaihan. Lahat ng tao sa loob ay mga takas. Wala ka bang takot sa buhay mo? Hindi ako natatakot. Hindi ako sang-ayon. Namatay na ang kapatid ko. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Ipinapataw ang batas sa grupong ito ng mga mabangis na kriminal. At sila'y parurusahan. Taon. Ese. Pupunta ka sa Singfa Brick Factory. Walang dahilan para pagdudahan si Hizai, di ba? Wala. Si Hizai ay mula sa Singfa Factory. Matagal ng empleyado. Sabi ko sa kanya, ngayon, hindi maganda ang sitwasyon sa trabaho. Sa pabrika, makikita pa ang kita. Kaya't humingi ako ng tulong sa kanya. Sumang-ayon naman siya. Siya. Baka magduda siya sa iyong pagkatao. Huwag kang mag-alala, mama. Siya at ako ay lamang. Kami lang nag-uusap ngayon. Bukod dito, nakalipas na ang maraming taon mula nang lumipat kami. Narito na siguro ang matagal na niyang nakalimutan ang aking anyo. Ang tulong niya sa akin ay dahil sa aming magkaparehong bayan. Pwede lang. Sis, sige ko siyang ibubulagbog. Tatang. Nawalan na ako ng sis. Hindi na siya mawawala pa. Kailangan mong umuwi bukas na. Inay. Hintayin mo ako na bumalik. Pangalan. Kapitang Lu. Nandyan na ang Singfa Brick Factory. Dito na lang iparada. Xiao Chen. Ito ay isang mini-camera. Habang nag-ipon ka ng ebidensya, maging maingat. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako agad. Bilisan mo. Ay. Jan, huwag ka nang magtrabaho, magbuhat ka na lang. Bilisan. Hey. Bilisan mo ang kilos. Hizai. Ikaw ay Wenchen. Hindi ko na kita maintindihan. Sige, dumaan muna kita sa akin. Pahinga muna ang iyong mga paa. Magpaplano na lang natin kung paano mo susundin ang trabaho bukas. CJ. Sige, mabilis kang pumasok. Matutulog ka lang dito. Ang kwarto kong para sa pagtulog ay medyo lumang. Huwag kang mag-alala dito. Wala na ang. Pero ang layunin ko talaga ay makapagtrabaho. Basta may lugar akong matutuluyan. Wala nang iba't ibang lugar. Mag-inom ng tubig. Sige, pupunta ako para kunin ang kumot. Magpahinga ka muna dito. Hizai. Itsen, gaano ka nakatagal dito? Hindi pa naman matagal, magpahinga ka na. Sino? Xiao Cheyan, sinabi ko na kay Team Leader Liang. Ayusin ko sa'yo ang mas magaan na trabaho. Pumunta na sa pag-sign up. Kanina. May tao ba sa harap ng pinto ko? May tao ba? Kanina. May tao ba sa harap ng pinto ko? May tao ba? Wala naman. Anong nag-iba sa iyo? Mag-iwan ka na ba para masaktan ka ng iba? Pumunta ka na muna. Pasok na lang ako dito agad. Pasok na rin ako agad doon.
Mag-ingat ka. Mag-wait ako sa labas para sa'yo. Mabilis, mabilis. Doon, ilipat ninyo yung mga bricks. Lahat pataas. Ginoong Layang, nabanggit ko na sa inyo dati. Ito po ang kababayan ko. Si Wen Chen. Pakiusap, bigyan niyo siya ng mas magaan na trabaho. Hahaha, ay sos. Ginoong Layang, tingnan niyo. Ang dalagang ito ay maganda naman. Kaya lang medyo may takot. Halika, halika. Hayaan mong tingnan ko ng maayos. Ay, masakit, masakit. Naku, reflex action. Ginoong Layang, tingnan nyo. Sakto na ba ito? Ay naku, umalis ka na. Ikaw, batang babae. Malakas ka nga, ah. Pasensya na, Ginoong Liang. Sobrang na-excite lang ako. Hindi ko na control. Tama, Ginoong Liang. Nais lang ng sweetie na makipag-usap sa iyo, para malapit-lapit at mawala ang galit. Ting, Jim, Kapitan Liang. Ang pinakamahusay na dating ngayon. CJ. Magpila ng maayos para makita ni Ken, Laya. Mabilis na, mabilis na. Hahaha. Maganda yan. Yun. Pumunta dito, maganda rin yan. Ang ganda-ganda niyan talaga. Ay, Ginoong Liang, ano ang planong gawin natin? Hindi siya makakawala rito. Pumila ka doon. Dahil nandito na ang lahat. Tanggalin mo ang damit mo. Regular na pagsusuri. Regular na pagsusuri. Ginoong Layang, hindi ka ba nagtitiwala sa mga taong dala ko? Ang mga tao na dala mo. Nandito sa teritoryo ko. Kailangan sumunod sa mga patakaran ko. Kung ayaw mo, umalis ka. Wag. Maliit na tamis, ganito ang mga patakaran sa pabrika. Magtiis ka lang, mabilis lang to. Bakit ang daming babae dito? Ah, yun. Narinig ko may bagong trabaho sa pabrika. Kapag nagsimula na, malalaman mo. Maghintay ka, mauna ka sa pila. Hindi ito para sa anuman na pagsusuri. Kailangan mo pang maghubad. Iyon ay para suriin ang inyong katawan. Kung may mga sugat o ano paman, ganito rin ako nagdaan. Maghintay ka sa pila. Nasa labas lang ako naghihintay sa'yo. Hoy! Ay! Chuan, nakaalis na siya ng damit. Lumiko ka at ayusin mo. Ay, Kapitan Liang, tingnan mo, dinala ko na itong tao. Nakaayos na rin. Tingnan mo ang bayad. Ay, hahaha. Tuloy. Bakit? Mabagal na. Tanggalin. Bilisan mo. Humarap ka. Ay naku. Ay, ang ganda. Alaynan. Bakit hindi ka lumingon? Ang kakaiba, ha? Gusto ko yan. Ha. Sige na. May nakatago sa likod. LU, bigyan mo ako. Alam ko na. May problema ka. Ilagay mo sa akin. Wala akong. Hindi mo kinain ang inihanda. Naimpok mo ba ang sarili? Ano nang nangyari? Ang ingay-ingay. Ano nang meron? Pumunta kayo, Ginoong tagapamahala. Tadya, si Ginoong Ziu, nagpadala ng isang grupo ng mga babae. Naghahanda na akong suriin. May mga bagay na itinago ang mga babaeng ito. Nag-iisip akong suriin siya. Nag-impluensya siya. Gusali, wala ako. Sarili mong isipin mo. Magpatuloy tayo. Ikaw. Magmadali kang lumapit. Magmadali ka ngayon. Bilisan mo. Suriin mo siya muna. Tingnan kung malinis ba. CJ. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Anong mga bagay? Matigas ka pa rin, ha? Katatapos ko lang hawakan iyon. Mamaya, mahuhuli ka sa akto. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Mamaya, mahuhuli ka sa akto. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Nasaan ang mga bagay? Sabi ko, wala akong dala. Tutulungan kita. Siguradong itinago mo ito. Ibigay mo sa akin ang mga bagay.
Walang silbi. Hindi mo man lang mapagtagumpayan ang isang babae. Nakakahiya. Nasaan ang mga bagay? Wala ako. Matigas ang dila, ano? Wala talaga, ha? Hindi ito posible, Ginoong tagapangasiwa. Ikaw na. Sumama ka sa akin. Hindi. Ginoong tagapangasiwa, hindi pwede. Tiyak na may problema siya. Katatapos ko lang siyang hawakan. Mayroong bagay sa kanya. Kung hindi ito nasa kanya, tiyak na nasa kanya. Silang mga iyon. Lumabas ka. Ginoong Liang. Pinapakalma kita, lumabas ka. Bakit ka nag-aatubili, lumabas ka? Medyo may laman ah. Anong itinatago mo? Sobra na. Tama pa ba yan sa panghihinaing? Nakahanap ng factory manager. Alam kong may problema ka. Kasama siya dito, tama? Kamera. Ikaw ay pulis. Take her down. Bring them down. Move. Move. Watch closely. Caught red-handed. Anong ibig mong ipaliwanag pa natin? Bakit mo sinasabi na ang kamera ay akin? Nakita ko mismo ang iyong itinagong. Malapit na sa kamatayan. Nasa dito ka pa at matigas ang iyong bibig. Hindi. Hindi iyon. Nasuri na ng mabuti. Linisin ito ng maayos. Naiintindihan. Mukhang nagkamali ako sa'yo. Kung hindi ikaw, edi tayo ay nandito. Manood ng palabas. Bitawan mo. Bakit ka pa nagdadala ng kamera? Sasabihin kung bakit ka pumasok na may kamera. Hindi ito sa akin. Hindi ito sa iyo. Ngayon ay kukunin ko. Kung sino ang mas malakas ang boses. Sabi mo, pwede bang sabihin mo kung pulis ka? Saan na saan ang iyong kaaway? Saan nilalagay? Hindi. Hindi ako pulis. Hindi pulis. Ha. Ang tigas ng buto ng babaeng yan. Ngayon, sisirain ko yan. Hihi. Ay. Kamera. Iyan ang kanyang. Kamera. Iyan ang kanyang. Paano? Hindi na mapapagtago ang ilong ng marmol. Kayo parehong magnanakaw. Ang kamera ay sa akin. Pero hindi ko talaga siya kilala. Bakit nandyan ang kamera mo? Sa kanya. Tinutulungan ka pa niyang itago. Naiintindihan ko na. Kinuha niya ang kamera ko. Hindi ko siya nakilala kanina. Ngayon, mas pamilyar na ito habang tinitingnan ko. Iyan ang aking kamera. Oh. Kuya. Kuya, ano bang nagawa ko? Bakit ninyo ako hinuli? Wench Hen. Bakit ka nandito? Ginoong Liang. Director. Anong nangyayari dito? Kilala mo siya? May hinala kami. Siya ay isang pulis, at ikaw naman, ay isang undercover. Hindi posibleng mangyari ito. Kapitan Liang, paano kaya ako maging isang informant? Ako'y matagal ng empleyado sa pabrika natin. Laging tapat at maingat sa trabaho. Oh, Wen Chen. Si Wen Chen ay kababayan ko. Gusto niyang pumasok sa pabrika. Kaya inirekomenda ko siya na dumaan dito. Siyempre, wala siyang kasalanan. Naniniwala kayo sa akin. Bakit siya may dalang kamera? Paano niya ipapaliwanag yon sa pabrika? Kamera. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Wen Chen, sabihin mo nga sa kanila, ang kamerang ito ay hindi sayo. Akin ito. Sayo ito. Tapos na ang lahat. Hindi ba't sinabi mong nandito ka para magtrabaho? Bakit ka nagdala ng kamera? Niloko mo ako. Ikaw ba ay reporter o pulis? Ano bang sinasabi mo? Nagdala ako ng kamera para
ay record ang buhay. Yung kamera ay iniwan sa akin ng nanay ko bago siya namatay. Palagi ko itong dala. Hindi ko akalain na pagpasok ko ay agad itong nanakaw niya. Guangchang. Si Wenchang ay isang estudyante. Normal lang na mahilig siya sa pagkuha ng litrato. At ang kamera na to ay ipinagbigay ng ina niya. Wala ba problema kung dadalhin niya ito? Paano mo ipoproseso iyan? Paano mo ipoproseso iyan? Kailangan lang nating buksan ang camera ni Wenchang at tingnan kung may nakaka-screenshot siyang hindi dapat. Saka ka. Kaya't siya mismo ang pumatay sa kanya. Hindi. Hindi. Ginoo. Sa tingin ko, Longyi. Hindi kayang ipagtanggol ni Hisai si Wenchang. Kaya't mas mabuting pumatay tayo. Kaysa hindi tayo pumatay. At laging may problema akong pakiramdam tungkol sa batang babae na ito. Sige na, kung susundin na natin ang plano, hindi na natin siyang pipigilin. Ipapatay natin siya. Pati na rin, si Hosai ay hindi makakatawid ng relasyon na ito. Hindi. Bubuksan ko na ngayon. Hello, nandito na ako sa Xinfang Brick Factory para magtrabaho na. Ito ang aking unang trabaho. Talagang pagsisikapan ko ito. Tingnan nyo. Kahit na ang mga kondisyon ng tirahan dito ay karaniwan, pero kapag naisip ko na malapit na akong kumita ng pera, nararamdaman ko na lahat ng hirap ay kayang lampasan. Ginoong Liang. Ngayon, dapat naniniwala ka na, di ba? Kahit na walang masyadong laman ang kamerang ito, ngunit sa tingin ko ay may kakaiba. Mas mabuting ihiwalay natin siya ng ilang araw. Palayain siya. Hindi, Ginoong tagapamahala. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi, Ginoong tagapamahala. Siyempre. Pangulo. Dapat tayong maging maingat sa mga estranghero. Kailangan nating maging maingat, sapagkat tayo ay nasa malaking negosyo. Huwag maging pabaya. Ano ang plano mo? Kayong dalawa, kunin niyo ang mga bagahe ni Baijay at Wenchang, at dalhin niyo sa akin. Kung may makita kayong problema, gagawin ko ang dalawa sa kanila. Sige na, ang simpleng bahay na makikita mo sa isang tala. Anong maaasahan natin? Talakayan. Talakayan. Papayag ka bang umuwi? May naghihintay sa taas. Magmadali ka. Chief Liang. Ang baga ng babae. Kunin mo na lahat. Walang nawawala, di ba? Huwag kang mag-alala, sinuri na namin lahat. Suriin mong mabuti. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makaganti ako para sa iyo. Uy, ang saya-saya dito. Lei, sino ang inaaresto? Ito ay... Bakit parang pamilyar ang babaeng ito? Medyo pamilyar nga. Pero hindi ko maaalala kung saan ko siya nakita. Tingnan mo. Parang may nakita na akong ganito dati. Nagkita na ba kayong dalawa? Hindi pa, hindi ko maalala. Ginoong Lu, nandyan na ang Xingfa Brick Factory. Dito na lang natin iparada. Xiao Qian, noong pumasok ang iyong kapatid na si Wen Yu, siya ay nakadisgis, hindi ka kailanman malalaman ng iba. Ngunit mga tao doon ay masasamang buo. Ano mang bagay silang gawin? Nawala na ang tagumpay, hindi ko gustong mangyari pa sa iyo. Huang Qiwenting. Sundin ang mga aral ng komandante. Patay na si Wei Jie. Akala ng iba iyon pa rin, ang iyong kasintahan. Huwag kang magulo, dito sa pag-uusap na ito. Hindi ka ba ang pinakamalalang tao? Sino pa ang mas masama sa'yo? Sino ang tao sa litrato na ito? Sino ang tao sa litrato na ito? Alam ko, kapatid ni Wenchang siya. Tumahimik ka. Ikaw na lang ang magsalita. Ito ang kapatid kong si Wen Yu. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit ito ang litrato? Namatay na ang mga magulang ko noon pang maaga. Nakatira kami ng kapatid ko. Bakit hindi ka lumipat sa bahay ng ate mo? Instead, we came to the countryside. This place
We're looking for you, a fellow townsman. She was raped and killed. Are you satisfied with this answer? Was the criminal caught? Of course. I stabbed him 18 times. Ang huling tadyak. Dito. Mag-umpisa ka. Sinabi kong isang kolehiyo, paano siya napunta dito? Sila'y pumunta dito para tumakas sa pulis. Ipakita kita, mag-ingat ka sa pagkasalita, huwag kang magalit. Ang babae ka pala nakakaiba. Sasama ka sa akin mamaya. Hindi siya si Guang Chang. Hindi pa ako tapos na sa pag-uusisa dito. Seryoso akong sinabi, may problema talaga itong batang babae na ito. Gusto ko ng babae. Ikaw ay paulit-ulit na humahadlang. Bakit akala mo ay matagal ka ng kasama ko? Nagkaroon na ng mga pakpak at naglakas loob na umapak sa akin. Hindi ako naglakas loob. Huwag kang magalit, Wei Jing. Si Liang Sheng ay nagalit lang sa isang iglap. Ginawa niya ito para sa atin. Isipin ang kaligtasan. Huwag siyang sisihin. Tama, tama. Ito ba ay hindi kanyang cellphone? Suriin natin ang mga kontak. Malalaman din natin, siya ba ay tao o multo? Suriin natin ang mga kontak para malaman. Nga. Talaga namang matalino si Ate Lee. Susubukan ko na ito. Bakit ka natatakot? Hindi nagsasalita, parang may ginagambala. Ano ang password? Tinutokso kita, sagutin mo ako. Ilan ang password, sabihin mo. Ang batang babae ng manager. May contact sa telepono sa directory. Wen Chayan, ikaw. Huwag kang matakot. Hindi siya pulis. Sino siya? Nasa ganitong oras na tayo Matigas ka pa rin sa bibig. Alam kong may problema ka. Akala mo ba na kung hindi ka magsasalita? Wala akong paraan para malaman ito. Ngayon gusto kong makita kung gaano karaming bagay ang itinago mo sa amin. Magsalita ka. Sir, I am. Narito pa rin ba ang operasyon ng Sweetie? Sir, I am. Narito pa rin ba ang operasyon ng Sweetie? Hindi pa ba nagsisimula? Hindi ba mas mabilis kumita ng pera? Utang mo sa akin na 300,000 ay handog na karne. Isipin ko kung paano kita parusahan sa susunod sa kama. Kung anong dapat gawin. Gawin mo akong katulong, o kaya ay itali. Ang pagpatak ng kandila ay hindi masama. Ha. O, ikaw pala ay nagtatrabaho bilang isang prostitute. Mahaba, huwag ka sanang malinlang sa kanya sa ganyang anyo. May isa pang prostitute. Sino ba ang pinapakita mo nito? May isa pang tawag dito, at tawagan ko agad. Sigurado akong nakikita na ang tunay niyang anyo. Sweets, bakit biglang tumatawag kang sakin? Sinabi ko na may problema ka. Hindi mo ba sinasabi na patay na ang iyong mga magulang? Saan ka ba nakikita? Sweets, okay ka lang ba? Nakikipagkasundo ka na naman sa gadyo na iyon? Bumalik ka at sumunod sa nanay. Hindi ba pwedeng makipag-date ng maayos? Sinasalungat kita bilang pangunahing bituin. Huwag hayaang sirain ng mga mapaglarong tao ang iyong kabataan. Hindi ito karapat-dapat. Umalis ka. Xiao Liang, uminom ka ba ng masyadong maraming ihi ng kabayo? Nagsasagawa ng kalokohan sa aking teritoryo. Patawad, ginoong tagapangasiwa. Patawad, Weijie. Ako'y naligaw ng landas. Hindi ko dapat saktan ang iyong babae. Patawad, nagkamali ako. Sige na. Xiao Liang, matagal ka na rin kasama ko. Mula ngayon, dapat may hangganan ang paggawa. Huwag ka nang maging padalos-dalos. Ngayon, ituring mo itong isang aral. Naiintindihan ko, ang sinabi ng manager ay, isang aral. Ibigay mo sa kanya, tumingin ka at ayusin. Huwag kang mag-alala, Weijie. Sila ay lahat iyong babae, ayusin ko ng maayos. Talagang naunawaan mo. Sige, dalhin mo na siya. Tayo na. Maghintay ka lang. Magagawa ko pa ring makahanap ng impormasyon mo. Hindi kita mapapansin kahit ano ang iniisip mo. Nais mong patunayan ang direktor. Ikaw ay hindi pa handa. Hindi ako. Kapatid.
Tignan mo ang mukha mo, lahat ay marumi na, pahiran kita. Huwag kang magpanggap. Mayroon akong libu-libong paraan para iparamdam sa'yo na mas mabuti pang mamatay. Huwag kang mag-isip na dahil sa magandang mukha mo. Kapag nakapasok ka na sa direktor, wala ka nang aalalahanin sa pagkain at damit. Sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong umakyat, kailangan mo munang dumaan sa akin. Noon, may isang dalagang tinatawag na Xia Chan. Nagtatago siya sa akin at nililigawan ang direktor. Alam mo ba? Ano ang nangyari sa kanya? Namatay siya. Inilibing sa isang libingan. Walang nakakaalam kung sino siya. Kaya, kayo dalawa, kilalanin ang inyong mga sarili. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Naiintindihan ko na, Leslie. Alam kong isang taos pusong tao ka. Magmadali kang maglinis ng mga gamit mo. Magpunta tayo magkasama mamaya. Sa puhublong para sa manggagawa ay naghihintay ako ninyo. Ay. Walang anuman, di ba? Maliit na tamis. Ikaw, talagang nagbebenta. Hindi. Ang bagay na ito ay hindi basta-basta. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Bumalik na tayo at ayusin ang mga bagay. Naghihintay pa si Ate Lee sa akin. Huwag tayong magtagal. Sandali. Sandali. Lahat ng bagay mo, nasa dito na, di ba? Anong ibubuhol pa? Huwag na lang, magalit muna tayo. Hizay, maghintay ka lang ako sa labas. Pasok muna ako para i-organize ang mga bagay. Ay, kailangan pa bang tulungan? Wala na. Wenchen, dahil may itinatago ka pang lihim. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Team Leader Liang, anong ginagawa mo dito? Alam kong nasugatan ka. Pumunta ako dito para tingnan ka. At saka, tungkol sa paglipat sa magaan na trabaho. Umalis ka. Kapag nakikita kita, masama ang pakiramdam ko. Bakit mo pa ako pinapaalala ang tungkol sa paglipat? Pinuno. Nakakita ko ng mga bagay ni Wenqian na nakatago sa akin. Kanyang mga bagay, hindi ba lahat sila nasa bahay na madebris? Anong ibig mong sabihin? Yun, bigyan mo ako ng bagong posisyon na madali lang. Baguhin. At ilalagay ko sa unang lugar ang iyong kontribusyon. CJ. Huzai, talagang grato ako sa iyo. Phew, nararamdaman ko. Dapat hindi kita tularan. Actually, ako ang... Paano ka narito? Heng! Nakuha mo na ba lahat ng bagay? Hindi na kailangan. Ang mga bagay ay hindi masyadong marami. Sapat na ako ang magdala nito. When sweets, nagpapakalma ka lang ng sabi mo. Ano pa bang ibig mong sabihin? Sige, sino ka nga ba? Ako, hindi ko sinabi. Nakarinig ka ng mali. Matagal na akong hindi gusto sa babaeng ito. Na ikaw. Hizay, bakit ka nakatitig dyan? Kumilos ka na. Ano ito? Anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin? Hindi ko pa naririnig. Siya, sinabi niyang may itinagong bagay ka. Ginagamit ka para sa akin. Totoo ba ito? Ikaw ang unang nangloko sa akin. Pasensya na. Hizay, wag kang. Bitawan mo. Nakahawak na ako. Wag kang gumalaw. Wag mong hawakan ang bag ko. Bitawan mo. Wag mong kunin ang bag ko. Nasaan ang mga bagay? Nasaan ang mga bagay? Nasaan ang mga bagay? Nasaan ang mga bagay? Sabihin mo sa akin, nasaan talaga ang mga bagay? Sabi. Ako, sasabihin ko ba o hindi? Hindi ko alam. Ginoong Liang. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay, Ginoong Liang. Hindi ba't ikaw, babae, ang nagdala ng gulo? Saan niya itinago ang mga bagay? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Sinabi ko lang na siya ay kahina-hinala. Hindi ko sinabing tiyak na may itinatago siya. Tumigil ka. Edley, wala na bang katapusan ang ginagawa niyo? Umalis ka. Dadalhin ko si Wenqian. Ang tao ng direktor. Kaya ninyo ring gumalaw, di ba? Kumain na kayo ng tapang ng oso at leopardo. Wenqian, may dahilan din ako. Maglakad. Nagdadaan ka sa pagliligaw. Tatapusin kita. Nabigyan ako ng pagkamali. Kapitan Liang, hindi na ako magduduwaga pa. Wenqian. Kayo'y magkaparehong bayan. Hindi mo siya tinulungan. Karapat dapat siya.
Tutulungan kita. Bejay. Bakit siya naging ganyan? Kumain ka. Nakita mo na ba? Ito ang resulta ng pagiging magnanakaw. Alam kong matapang ka. Ngunit dito sa akin, dapat sundin mo ang aking alituntunin. Kung hindi, matapang pa ang iyong ulo, gagawin kong babae. Tandaan mo iyon. Tandaan mo yan, sana isumama ka sa akin. Dadalhin kita doon upang makilala ang pinto. CJ. Saan kami naroroon? Ang gabihan ay opisina ng factory manager. Walang maaaring pumasok kundi ang factory manager. Huwag kang magpapakita ng pagkakataon na pumasok doon. Mukhang narito natin ang sentra na lugar. Impormasyon tungkol sa trafficking ng tao. Dapat nandito ito. Kailangan talagang makahanap ng pagkakataon na makapunta rito. Dito ang pahingahan ng manager. Edley. Edley, manager, hayaan mong dalhin si Wenqian para makipagkita. Mukhang dumating na ang pagkakataon mong umangat. Wala akong lakas ng loob. Tingnan mo si Beijing, parang aso na kumukuha ng pagkain. Alam kong matalino ka. Alam mo kung ano ang dapat gawin, di ba? Tama, negosyo. Ang tagaang, nagdala siya kay Ginebra. Pumayat ka na. Pasok ka. Ilifti mo ang ulo mo. Sumulat. Tanggalin mo. Hubad. Ginoo ng pabrika. Nandito rin si Boss Jin. Patayin kita. Oy, nahihiya ka pa. Tingnan mo. Ano ito? Alam ko na ang pagkatao mo. Ikaw, umamin ka na. Ako, huwag kang magmadali. Paalala ko lang. Mag-isip ka ng mabuti bago magsalita, Boss Jin. Ngunit kaya kong makilala ang kasinungalingan. Mga boss, ako ay bagong graduate na, mahirap na estudyante. Sasabihin ko na, lahat ng dapat sabihin. Ginoong Jin, tingnan ninyo, kung siya ay nagsinungaling. Siya. Siya. Nagsinungaling ka. Huwag ka masyadong kabahan. Kakatapos ko lang. Isang biro lang iyon. Hey, Boss Jin. Anong ibig mong sabihin ito? Sino sa daan ang hindi nakakakilala sa pangalan mo? Sino ang nagsinungaling? Alam mo na agad. Ito, sinasadya mong ipagtanggol siya. Paano ka makapagsalita? Nangahas ka pang sirain ang lugar ni Boss Jin. Boss Jin, itong batang ito, sobrang napabayaan ko na. Ikaw, huwag mo masyadong isipin. Walang anuman. Kaninang, nawalan ako ng konsentrasyon. Gaano karami ang kailangan mo? Magbigay ka ng presyo. Siya. Bumili ako. Boss Kim, napakalito mo talaga ito. Siya naman, ay isang nagbebenta. Hahaha. Oh, tumingin ka. Hindi pareho. Ang ginto, boss. Hindi maintindihan ang itsura. Saan ka masyadong tamis? Pumunta ka dito at magkamay. Kung ikaw ay naglalakad sa daan, bigyan ng talento si Boss Jin. Ano? Siyang inahin lang. Anong sinasabi mo dito? Nagiging malalim ka pa. Hey. Masakit, pakawalan mo.
Magkakaroon ng problema kung susubukan mong i-offend ang isang mahahalin tulad ni Shandy. Aabutin kita. Boss Kim, tunay mo bang gusto yan? Napaka-satisfying. Napaka-satisfying. Sobrang satisfying. Hahaha. Factory manager. Tingnan mo. May kakayahan siya. Nag-aral siya, tingnan mo. Nga, nag-aral ako. Sinasabi ko nga, syempre siya iyon. Sinasabi na ang mga tao ay lumalabas para makipagsapalaran. Kung walang talento, paano mo mapaglilingkuran ang mga patron mo? At saka, mayroon siyang pangalan na Tian. Tian. Dapat hindi lang ito ang iyong kakayahan, di ba? Magpakita. Ipakita ninyo sa Game to Boss ang lahat. Hahaha. May kakayahan ako talaga. Depende lang kay Presidente Du. Kung may kakayahan siyang kunin. Anong ibig sabihin ng nais kong maglaro tayo ng exciting? Exciting? Anong klase ng exciting? Sige, magbatuhan tayo. Ang panalo hindi lang kailanmain ang kumain ng alak, kundi pati kukunin din ang damit. Masaya yan. Hahaha. Ito ay kawili-wili. Hahaha, kawili-wili. Isang buong grupo. Magandang araw mga kapatid. Tila isang bituin. Lumabas. Matamis. Natalo ka. Hubarin. Ito. Ayos na. Sweetie, wag naman tayong magloko ng ganyan. Tama nga, mabibilang ba ang paghubad ng sapatos? Mga kuya, mabuti na lang at sundin mo na lang ang gusto niya. Pasensya na. Sige na, sundin na natin yan. Hindi, magulang na ulit. Pasensya. 1, 2, 3. Nakapag-gloss ka rin. Nakapag-glossy din ako. Uhubarin ko na. Huba. Hindi ko akalain na ganyan kakaganda ang katawan. CJ, ulit-ulit. 2, 1, go. Natalo ka. Hahaha. Alis na. Pumunta. 3, 2, 1. Lumabas. Hahaha. Tati Tian. Kumuha ka ng iyong damit. Kumuha ka. Huwag mo nang ipaglaban ang sarili mo ngayon, mabilis na. Patawarin mo lang ako. Kung hindi mo pa, hindi rin sisigurado ang mga kuya. Alam ng kapatid mong babae. Hahaha, kumuha ka ng iyong damit. Wenchen, kailangan mo kami. Sabi ng mga kuya, maghubad. Bakit? Hindi ba damit ang maliit na damit? Akala mo talaga ay isang putahe ka. Kung makakasama ka ng kuya, naglalaro lang yan. Kung hindi ka sasamahan ng kuya, tanggapin mo na. Magpapalit na ako, wag mo akong ipipilit. Ginang Kim, tama kang lahat. Ano ang sasabihin mo? Ang damit ng kaka. Bagsak ba bilang damit? Bagsak. Matamis na maliit na damit. Siyempre, kasama na iyon sa damit. Ginoong Du. Sang-ayon ka ba? Umupo ka. Matamis? Kung sabi mo kasama na, kasama na. Ngunit, patawarin mo na ako ready. Hindi na kita mapapatawad kung matalo ka na naman. Kundi hindi na natin malalaman kung saan ilagay ang ating mukha. Hindi mo kailang bang mag-alala bro. Alam ko na. Alam ko na. Sige, muli na lang. Muli na. Hahaha. 3, 2, 1. Labas. Hahaha. Hubad. Ngayon hindi ka na pwedeng magpalusot ah. Hubad. Sige na. Kung gusto mo, huwag mo na lang ipagsawa. Nga. Ipagsawa. Maaaring ipagsawa. Ngunit ipagsawa ko lang siya kay Weijie. Hahaha. Tianchen, hindi ba't medyo hindi mo naman kaya yan? Iyon na nga. Ikaw pa kaya inagjojo. Lesiu, sasabihin ko sa iyo, ngayon ay hindi lang hinuhubad ko ang iyong damit, gagawin ko kang matapang. Ngayon ay hindi lang kinakalito ko ang iyong damit, gagawin ko kang matapang. Ay, Guangchang, itong maliit na cute nilalaro ako, pinapangalagaan mo pa siya, ikaw at si Boss Jin, umalis na kayo. Sige na, Cal forget na, umalis na tayo. Si Lao Du ay talagang
Nahulog na sa lambing. Tara na. Phew. Weiji, hindi mo alam. Ngayon, darating si Ate Lee para kunin ako. Noong umalis ako, pinilit ni Kapitan Dai ang nahanapin ako. Sinampal pa ako ng ilang beses. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang mukha ko. Oy, oy, oy. Ay ikaw, pangit na babae. Ah, kailangan mong matutong magreklamo. Gumawa ka na. Gumawa ako. Pero may hangganan ako. Bumaba ka na. Maghintay ka ng ilang araw. Hindi. Bakit hindi ka pa umalis? Bansa, bata. Bansa. Si Xiao Wen. Ngayon, si Xiao Liang ay pinagsabihan ko na rin. Umalis na rin sila. Ako. Siyempre, aalagaan kita ng mabuti. Hahaha, ay naku. Weiji, tayo na lang ang natira sa kwartong ito. Bakit ka nagmamadali? Wala na akong ibang damit kundi ito. Kung mananalo ka sa akin sa isang laro, tatanggalin ko lahat at makikipaglaro sa iyo. Paano? Magandang. Hahaha. Pasok. Hahaha. Wait. Natalo ka. Talo, kaya isumuko. Pasok. Huwag mo kalilimutan iinumin ang alak Weijin. Pasok na natin. Haha. Natalo ko na naman. Weiji. Huwag mo kalilimutan iinumin ang alak. Pasok. CJ, halika. Hahaha. Hindi ako naniniwala na hindi kita matatalo kahit isang beses. Sige, ituloy mo. Hahaha. Si Xiao Wen, halika, tutulungan kita. Weiji, sabi nila, sa opisina, nakakakilig. Sa susunod, pupunta ako sa opisina para hintayin ka. Sasamahan kita para mag-enjoy, ayos ba? Hahaha. Ikaw, napaka-cute mo. Mukhang enjoy ka talaga. Ah, sa susunod, hayaan kitang hintayin ako sa opisina. Ano nga ulit ang password ng opisina? Huwag kang magmadali, isipin mo ng mabuti. Ang password ng opisina ay... Oh, tama. Ang password ng opisina. Ikaw pa, gusto mo pang matulog sa akin. Sa susunod na buhay na lang. Sabi ng direktor, magpapahinga na siya. Bantayan mo ng mabuti rito. Walang pinapayagang makialam. CJ. Patay na si Baijay. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbangga sa poste. Nakakalungkot. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Huwag mong kalimutan na siya ang nag-ulat sa iyo. Dapat ba'y matuwa ka na patay na siya? Balang araw. Gagawin ko kayong... Ano ang gagawin niyo sa amin? Wala naman. Ah, nga. Sinabi sa akin ng direktor ngayon, ang password ng kanyang opisina. Edley. Hindi ba't sinabi mo na ang opisina ay para lang sa direktor na makapasok? Bakit ako nang tanungin ko lang? Sinabi niya agad sa akin, factory manager. Nagbigay na ba siya sa iyo? 8-9. Hindi mo ba alam? Wala na nga pala. Sasabihin ko na lang sa iyo. Ang password ay, sige na, hindi na nga lang importante. Edley, napilitan ka bang manatili dito? Sinasabi mong ang manager ay nandyan sa opisina. Sinabi mo na sinusunod ni gobernador ang opisina. At hindi kailanman pinapayagan ang mga dayuhin na pumasok. Ano kaya ang naiiwan niya doon? Ginto ba? O alahas at alahas? Siguro kahit kaunti lang. Sapat na para sa iyo buong buhay. Anong ibig mong sabihin? Depende na iyo, Ate Lee, kung ano ang naisip mo. Gusto mo bang magpakatatag at tumakas? O gusto mo bang manatili dito sa pabrika ng ladrilyo? Nakatingin sa mukha ng iba. Fang Hongli, walang magulang, nabenta sa pabrika ng ladrilyo. Sana'y nakatakas na ako. Ngunit nang mahuli, tinanggap ko na ang aking kapalaran. Nananahan na lang kay Duwei. Hindi ko inasahan. Ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong Lu, agad na magagamit. Edley, wag mo akong bigin ha. Ano nga ulit ang huling numero? Tama, 3 ito.
Fang Hongli. Tama. Mukhang hindi nagtagumpay si Fang Hongli. Babae. Sayang naman ang tiwala ko sa'yo. Weije, nagkamali lang ako ng sandali. Dahil sa mga alaala ng ating nakaraan, maawa ka na sa akin sa pagkakataong ito. Wala nang susunod. Wala nang susunod. Xiao Liang. Ayusin mo ito ng maayos. Naiintindihan. Bitawan mo ako. Ilisan mo ako. Ang dating ganda ni Emil layang sa iyo dati, di ba? Pakiusap mo na lang si Brother Wei para sayangin ko. Ha? Dati, dahil sa kapalit ng factory manager, tinawag kita kahit na isang beses ng ateli. Panahon na ito. Sa susunod, dalhin mo na. Bitawan mo ako. Wenqian, ikaw na babae. Sinaktan mo ako. Ju Wei, ang password ay sinabi sa akin ni Wenqian. Ju Wei, ang password ay ibinigay ni Wenqian. Bitiwan mo. Bitiwan mo ako. Wenqian, gusto mo akong saktan. Kahit mamatay ako, gusto kong may kasama. Edley, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Isa lang akong bagong trabahador sa pabrika. Paano ko malalaman ang password ng opisina ng manager? Sinasabi mo mismo na sinabi ito ng manager sa iyo. Manager, sinabi mo ba sa akin? Dalhin mo ang babaeng ito sa akin. Bitawan mo ako, umalis na ako. Wenqian, ikaw, babae. Hey, anong tinitingin-tingin mo? Wala kang magawa. Halika na. Wenqian. Kailangan mong manatili. Director, may kailangan pa po ba kayo? Noong panahong iyon, nakainom ako ng marami. Nagsalita ako ng mga kalokohan. May narinig ka ba? Weiji, noong mga panahong iyon talagang masaya ka sa pag-inom at patuloy kang nagsasalita. Nanalo, wala nang ibang sinabi. Wala na, umalis ka na. 5 digit na password. Kapag nagkamali ng isa, mag-aalarm ito. Fang Hongli, 4 ang naipasok na tama. Gusto mong sabihin may nag-leak ng impormasyon. Pero ang password ng opisina na ito, ikaw lamang ang nakakaalam. Marahil ito ay isang pagkakataon. Si Fang Hongli ay kasama niya ng maraming taon. Lahat sila ay naalis. Diyos, biyaya, siguradong may problema ang kwartong ito. Xiao Liang, kamakailan ay bantayan mo si Wenqian ng mabuti. Nagdududa ka ba kay Wenqian? Lapit na. Ilagay niyo na ang mga dala niyo, bilisan niyo. Lapit na. Ilagay niyo na ang mga dala niyo, bilisan niyo. Makinig kayong lahat ng maayos, taunang malawakang inspeksyon sa pabrika. Kung mayroon kayong mga ipinagbabawal na bagay, ilagay mo agad sa akin. Ang oras hanggang bukas, kung makakita ako nito, magdudutyali ka agad sa ilalim ng kuweba. Narito ba? Noong nakaraan, ginagawang malinaw noong huling bahagi ng taon. Ngunit bakit kahit ngayon na mas maaga, inihanda ito ng mga taong nasa itaas? Ano bang maaaring gawin? Narito ako nangalala tungkol sa iyong kwarto. May ilagay na bawal dito. Sa bababahay, siguro may mga kasunduan din. Huwag mo akong isa sa alang-alang na ilalapa mo sa lupa. Kung maghahanap sila, sasabihin nila lahatin nilang inihanda mo. Ang hindi pagtanggap ng ulat ng krimen ay nagdadala ng mas mabigat na parusa. Ibigay mo na. Hindi pwede. Kailangan talagang itago ang baril agad. Sino? Ang numerong ito. Ito ang password ng opisina ng Guangchang. Hindi na maitatago ang tungkol sa baril. Isa lang ang taya. Umiiral na ang mga ibon.
Huminto ka. Huminto ka. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, bilis. Buksan mo ang pinto. Bastos na babae. Alam kong may problema ka. Patakbuhin mo ako, patakbuhin mo. Buksan mo ang pinto. Tumambad ka. Tumambad sa pinto. Isa, dalawa, tatlo. Hihihi, ahihihi, a, ahi-a, hihi-a. Mag-ingat ka, may baril siya. Sino mang makahuli sa kanya, bibigyan ko ng 5 milyong, kahit anong mangyari. Sige na, sugod na. Huwag kayong mag-alinlangan. Ang pagbebenta ng mga babae ay isang krimen. Basta't ibaba ninyo ang mga armas, itigil ang paglaban, ipaglalaban ko sa mga nakakataas, ang inyong mabuting pagtrato. Bakit kayong nakatayo dyan? Huwag kayong magpapaloko sa kanya na makulong. Nagawa na ang mga bagay. Wala nang atrasan, ituloy mo na. Hizay. Hizay. Patay na, patay na. Sisi ng babaeng yan. Kung hindi siya ang nagpasok sa'yo sa pabrika, saan ka pa makakakuha ng ganitong problema? Wenxian, sasabihin ko sa'yo. Lahat dito ay mga tao ko. Kung may isip ka, sumuko ka na. Maaari pa kitang panatilihing buo ang katawan. Nangangarap ka. Ngayon, tiyak na mahuhuli ko kayong lahat. Gagawin ko ito. Binigyan kita ng papel. Nahuli ka na. Officer Wen, ang tanga mo. Sabihin mo kung ilan pa ang kasama mo. Sugod. Mamatay ka na. Nakaikot na kayo. Agad na ibaba ang mga armas. Ang pagsuko ang tanging paraan ninyo. Sumuko na. Wenxian, numero 001552. Tawag na Huang Kui. Hindi ako nabigo sa aking tungkulin. Xiao Chen. Matapos kong matanggap ang balita na umalis kayo, agad akong nagmadali kasama ang kupunan. Buti na nakarating tayo. Sir, nag-alala ka. Sa wakas, nakuha ko na ang aking paghihiganti para sa aking kapatid na babae. Salamat sa iyong pagsisikap, Xiao Tia. Nandyan ang iyong ina at naghihintay. Kami na ang bahala sa natitirang mga bagay. Labas. Mama. Magandang anak, sapat na kung ligtas lang ang lahat. Phew. Mama. Nagkaroon na ako ng payback para sa aking kapatid na babae. Alam ko na lang ni Mama na kayo'y makakaya. Bagat kahit ano, laging paborito mo siya sa akin, Mama. Phew. Magpunta tayo sa bahay.